Ano to? May bright idea raw ang Kongreso para pigilan ng fake news. Magpasa raw ng batas na magpaparusa sa nagpapakalat nito. Bright idea nga ba ito? Alamin yan sa aming balitang with Feelings. Present ang ilang vlogger sa hearing ng Kongreso tungkol sa fake news. Ang tanong sa kanila ng Tri-Committee, Could you cite any good effect of fake news insofar as our society and countries are concerned? hala, tinatanong pa ba yan? Obvious namang walang magandang epekto ang fake news. Bukod sa nililinlang nito ang publiko, nilalagay rin ito sa panganib ang ilang tao. Halimbawa, ang mga nare-red tag gamit ang fake news. Pero, isang batas nga ba ang solusyon sa lumalalang disinformation? No. Para sa press freedom advocates, mas lalong mapanganib kung gagawa ng batas ang fake news. Pwede raw itong maabuso para sabihin fake news peddlers ang mga kritiko ng gobyerno at parusahan ng mga ito. Ibig sabihin, pwedeng magamit ang fake news bill para pigilan ang malayang pagpapahayag ng publiko sa kanilang saloobin, opinyon, at puna tungkol sa kalagayan nila. Tanong din nila, sino bang magsasabi kung ano ang fake news o hindi? What if mismong Malacanang o government agencies ang nagkakalat ng fake news? Halimbawa na nga lang daw, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na ayon sa Human Rights Group, walang pahinga sa pagpapakalat ng fake news laban sa mga aktivista at progresibong kandidato. Yikes! Imbes na itulak ang fake news bill, mas okay daw kung palakasin ang kakayanan ng publiko para maging mapanuri sa impormasyon at maging kritikal kung alin ang fake news o hindi. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with Feelings!